si Jesus, iliin yung kapasabak dyan eh. Ibig sabihin, ang Diyos ko, bakit ko pinangalan? Manalangin. Panginoon, maraming salamat po, God, sa mga oras na ito na binigyan mo pa kami ng malakas na katawan nang sa ganon marinig namin ang iyong mga salita sa ibabaw ng cross bilang paggunita namin sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Ipaunawa mo sa amin, Ama, sa mga oras na ito ang iyong mga salita at iyahan mo kami uban. Iyahan mo ako, O Diyos ko, sa pagbahagi ng iyong mga salita nang sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amin itong maunawaan at amin maipamuhan. Habang dito pag-ibig sa mundo ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Simula sa aking pagkabata hanggang ngayon, ay lagi kong marinig ang maraming katanungan. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Tanong ng mahirap, ano ba namang klaseng buhay na ito para wala nang katapusan? Tanong naman ang namatayan, bakit siya pa ang namatay? Paano naman? Tanong naman ang mga estudyante na nag-aaral, lagi naman ako nag-aaral, bakit bumabagsak pa rin? At tanong naman ng may mga karamdaman, bakit ako pa ang nagkasakit at may taning pa ang buhay? At ang mga bukang bibig ng mga taong paghirap na hirap na, laging nabibigkas sa ating mga bibig. Diyos ko naman, Diyos ko naman. Maraming katanungan ang bumubuo sa ating isipan. Lahat tayo ay may mga katanungan ang bawat isa. Kung ikaw ang tatanungin, saan mga pagkakataon mo nasabi, pinabayaan ka ng Diyos? Ang ating Panginoong Hesus ay nasa paghihirap ng mga oras na iyon. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang Panginoong Hesus ay naabot na sa punto ng kanyang paghihirap. Ito ay kanyang kahapis-hapis na panagpoy mula sa pinakamababang buhay ng paghihirap. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pangungusap na ito ay puno na ang paghihirap. Nariyan na ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng buong mundo. Ikaw at ako. Tayo na. Ang ating mga kasalanan ay pinasan ng cross. Pinasan sa cross ng ating Panginoong Hesus. Ang pananalang ito ay binanggit rin sa awit chapter 22 verse 1 and 2. Isang awit tungkol sa pag-uusig, ang awa at kaligtasan. Ilan sa karamihan ng mga tao na nakapalibot kay Jesus doon sa ibabaw ng cross, narinig si Jesus na sumigaw, Eli, Eli. Naisip nila na tinawag ni Jesus si Elias. Kaya isa ay naisip, kumuha siya ng sugat na may esponha at pinasipsip kay Jesus. Ang iba naman ay nagsasabi, sandali muna, tingnan natin kung darating ba si Elias para siya ay iligtas. Mga kapatid at pagsalito ay nakakatulong sa atin bilang mga anak ng Diyos upang maunawaan natin ang pagtitiis ni Jesus sa ibabaw ng Diyos. Dapat ba nating sukatin kung gaano mataas ang pag-ibig ni Jesus para sa atin? O tingnan ba natin kung gaano kahalaga ang pagtubos ni Jesus para mula sa sumpa ng kasalanan?
na maging kaisa natin. Nahirapan, natatakot, nagtatanong sa panahon ng pagsubok. Si Jesus ay hindi katulad natin na makasalanan. Siya ay walang sala. Sa pagsigaw ni Jesus ng isang pangungusap na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay nagpakita, dito natin may makukuhanan tayo dito na aral. May makukuhanan dito tayo na tatlong puntos dito sa sitwasyon ito. Una, ang katotohanan. Sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, ipinaalam sa atin ang katotohanan. Ano ang naranasan ng ating Panginoong Hesus? Pinabayaan ba talaga siya ng Diyos Ama? Ang bigati at isip ng isipan ay mahirap pasanin kaysa sakit ng katawan. Bugbugin man tayo, kahit mabugbog man ang buong katawan natin, mapuno ng mga sugat-sugat, ay kaya pa nating tiisin. Ngunit, ang sakit na nandito sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, ay doon ay halos hindi makayanan ng ating Panginoong Hesus. Maaari natin lakasan ang ating loob o tapang man upang matiis natin ang matinding kirot. Pero dito sa kailangan sa ating kaluluwa ay mismo na epektuhan. At ang ating pag-iisip ay hindi na normal upang ating malabanan ito. Ang lahat ng paghihirap ay tiniis ni Jesus. Tiniis siya ng tahimik lamang. Wala siyang ni isang salita man na lumabas na umano sa mga oras na yaon. Ngunit, ang namutawi lamang sa mga bibig ni Jesus ay ang lamang sa baktan. Ang ibig sabihin sa lama ay bakit ang sa baktan niya ay mo ako pinabayaan. Kaya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating Panginoong Hesus, kung siya ay kinatuwa ni Pedro, hindi siya nagtatanong kay Pedro. At hindi rin si Jesus nagtatanong man Judas nung siya ay pinagpanulo nito. At mas masakit ang mag-isa. Ang mag-isa ka sa buhay na walang mga kasamang kaibigan. Walang kaibigan na sa sandaling iyon ay nasa iyo upang ikaw ay damayan. Kahit man lamang magpakita man lang na kahit wala man lang na may tulong sa iyo, basta nariyan sa iyong tabi ay sapat na makita mo na may kaibigan ka na handang dumamay sa iyo. Ngunit ang ating Panginoon sa mga sandaling iyon ay nakaramdam siya na siya ay pinabayaan. Kaya, sa nadaman ni Jesus, na matinding bighati ang binigkas niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay isang kawalan nang siya ay tumangis o nagdalamhati. Ang pangalawang puntos ay ang pagtatanong, bakit? Bakit si Jesus ay nagdurusa? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga oras na yun, sa nabayumay si Jesus sa ibabaw ng krus at inanin muna pa siya ng maraming tao. Sinabayan pa ng pagpapako sa krus. Ay talagang naramdaman niya na siya ay nag-isa. Naramdaman ni Kristo na inilayo na kanyang ama ang kanyang mukha sa kanyang anak.
Sa pagkakataon ito ninanas ni Kristo na anak ng Diyos ang buot ng Ama dahil sa pasalpasan niyang kasalanan. Pasan niya ang kasalanan ng buong sanglibutan. Siya ay isang kordero ng Diyos na inalay upang patayin at alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Bagamat siya'y banal, walang kasalanan at dalisay sa kalinisan, siya'y itinuring ng kasalanan alang-alang sa atin. Dahil dito siya'y nawalay sa kanyang Ama. Siya'y naiwang nag-iisa. Ito ay purong paghihirap. Paghihirap ng isang tunay na Diyos. Muli niya ipinagbuhay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Ang nakapagligtas ng biglang sigaw, hindi laban sa Diyos, kundi sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Matindi ang paghihirap ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus upang mapalapit lamang tayo sa Kanya. Narito na mga kapatid ang tunay na Diyos. Narito na sa ating mga kalagitnaan sa mga Kristo. At ang pangatlong puntos ay ang sagot. Sagot sa Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?